Patuloy pong nakakaapekto yung northeast monsoon sa malaking bahagi po ng northern Luzon. At ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kasama po ng mga pag-ambon at pag-ulan. Sa baba po ng hanging amihan ay yung shear line. At ito po ay magdadala naman ng mga maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorms or pagkidlat at pagkulog. Kasama po dyan yung Aurora at ang Quezon. Sa kabilang bahagi naman po, easterlies ang nakakaapekto, lalo na po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa western part naman po, simulan po natin sa Palawan, meron po tayong nakikitang cloud clusters at ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan at may mga kasama po na thunderstorms. Sa western part naman po, kasama yung Metro Manila, ay maulap na kalangitan pero ito po yung tinatawag natin na partly cloudy to cloudy skies at maaliwalas na kalangitan po na may chances pa rin na magkaroon ng kaulapan. Although mababa po yung chance ng thunderstorm sa Metro Manila, pero sa ibang bahagi naman po ay may possibility pa rin yung thunderstorms. Wala po tayong binabantayan na anumang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ito po ay inaasahan natin hanggang sa susunod na linggo. Para naman po sa forecast natin bukas, patuloy po yung epekto ng hanging amihan or yung northeast monsoon pero magdi-dissipate na rin po siya. At after po niya mag-dissipate ay may chance pa rin na muli ay magkakaroon tayo ng monsoon surge or northeast monsoon na muli po parang meron pa po itong posibilidad na magkaroon ng huling buga. Dahil naman po sa shear line ay patuloy na makakaranas po yung eastern part ng Luzon ng maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan at thunderstorms. Sa western part naman po, kasama po yung Metro Manila, ay maliwalas na kalangitan, pero may posibilidad pa rin ng mga pag-ulan at thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay from 24 to 34. Sa Baguio naman po ay 17 to 27. Sa Lawag po ay 23 to 32. Sa Tuguegarao po ay 24 to 31. At sa Legazpi ay 25 to 30. Sa Visayas naman po, siguro unahin po natin. Actually, nasa Mimaropa naman po ito, pero unahin po natin dito sa Palawan. Dahil po sa binanggit natin na cloud cluster kanina, ay maaaring maka-experience pa rin ng patuloy na pag-ulan dito sa Puerto Princesa at sa Kalayaan Island. At may chances po yan ng mga thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Puerto Princesa ay from 26 to 30 at sa Kalayaan Island naman po ay 26 to 32. Patuloy po yung maaliwalas na kalangitan na may kasama or may chances ng thunderstorms dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero sa Cagayan de Oro po ay patuloy na makaka-experience tayo ng maulap na kalangitan na may chances ng thunderstorms. Ito po ay maaaring dulot din nung tinatawag natin na orographic lifting. Ano po ba yung orographic lifting? Dahil po merong mountain dito, yung tinatawag natin na Diwata Mountains. So, halimbawa po may bundok, tapos yung easterlies ay papunta, dun po sa papunta sa windward side, at yung po yung, halimbawa, bago pumunta dito yung hangin, yung mga kaulapan po na dala dun ay uulanin na dito dahil hindi po sila basta makakatagos sa bundok. Pero, yung mga tatagos na ulap na konti na lang dun, ay hindi na po magdadala ng pag-ulan. At yun po yung tinatawag natin na orographic lifting or Fowen effect. At yun po ay nangyayari kapag may mga bundok. At ito po ay maaaring dahilan din isa sa mga nakaka-contribute kaya po meron tayong na ina-expect na mga pag-ulan dito sa Caraga region. Agwat po ng temperatura sa Davao ay 24 to 31, sa Cagayan de Oro po ay 24 to 32. At para naman po sa ating gale warning, inaabisuan po natin ang ating mga kapwa Pilipino na mag-ingat po, lalo na po dito sa northern part ng Luzon. Specifically po sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. Maaari pong umabot ng 4.5 meters ang ating mga pag-alon. Kaya mag-ingat po tayo, lalo na doon sa mga may sasakyang maliliit. At yung mga mangingisda na maging maingat po tayo. Para po sa ating 3-day weather outlook, sa Metro Manila po, simula March 9 hanggang March 11, ay maaliwalas na kalangitan na may chances po ng thunderstorms. Sa Baguio naman po, dahil sa impluensya po ng northeast monsoon, ina-expect po natin na maaliwalas na kalangitan at mga pag-ulan at pag-ambon lang po sa Sunday. Pero sa Monday at Tuesday sa Baguio ay ina-expect na po natin yung occurrence or yung chance ng mga thunderstorms. Sa Legazpi City naman po, ina-expect natin na patuloy yung mga kaulapan at yung mga thunderstorm activity natin dyan.
Kaya mag-ingat po tayo lalo na po sa mga lugar na flood-prone areas at yung mga landslide-prone areas. Sa Metro Cebu po at sa Iloilo City, ay in-expect natin yung patuloy na maaliwalas na kalangitan at yung mga posibilidad pa rin ng thunderstorms or mga pag-ulan lalo na po sa hapon. So dahil po dito ay malaki din po yung tsansa na patuloy na makaranas tayo ng maalinsangang panahon. Sa Tacloban City naman po, ay na-expect natin na maaliwalas na kalangitan po sa Sunday, pero sa Monday at sa Tuesday po ay makaka-apekto na yung mas pagbaba po ng shear line at ito po ay magdadala na ng mga kaulapan at mga thunderstorms. Sa Metro Davao po, na-expect natin na maaliwalas pa rin na kalangitan at may chances ng thunderstorm para sa Sunday, pero sa Monday at Tuesday po ay na-expect na natin yung patuloy na epekto ng easterlies. At ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan at mas mataas na chances ng rainfall at mga occurrences ng thunderstorms. Sa Cagayan de Oro po at sa Zamboanga City ay patuloy na makaka-experience tayo ng maliwalas na kalangitan na may possibility pa rin ng mga pag-ulan at thunderstorms.